Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa at tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang naniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit at ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa pagpapahayag ni Jesus, alam niya na hindi lahat ng nakikinig sa Kanya ay maniniwala sa Kanya. At madalas inuulit-ulit ni Jesus ito sa Kanyang mga aral at turo, na maraming nakikinig sa Kanya, pero hindi naman naniniwala o hindi nagdadala sa paniniwala. Nariyan yung mga pariseo, nandiyan yung mga iskriba, nakikinig naman sila sa Kanya. Kaso nga lang, yung pakikinig nila, naghahanap sila ng mali na nasasabihin niya. Naghahanap sila ng mali na mababanggit niya. Para yun yung ipupukol nila kay Jesus o ilalaban nila kay Jesus. Hindi sila nakikinig para matuto. Nakikinig sila para maghanap ng mali. Minsan, ito din yung balakid natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kadalasan, kung hindi mali ang sasabihin, ang inaantay natin, yung gusto lang natin marinig, yun yung pakikinggan natin. Yung gusto lang nating sabihin, yun lang yung pakikinggan natin. Pero pag may sasabihin sa atin na ayaw din naman nating tanggapin, ay isinasantabi natin at hindi natin pinaniniwalaan o binibigyang pansin. Sa ating ebanghelyo, ganoon din po ang nangyari sa kanila. Yung gusto lang nilang pakinggan, yun lang yung gusto lang nilang marinig, yun lang yung papakinggan nila. Ganon din tayo minsan pagdating sa salita ng Diyos. Kung yung salita ng Diyos gusto lang natin, yun yung paniniwalaan natin. Pero kung minsan ang salita ng Diyos medyo tinatapik tayo, sina-challenge tayo, pag ganon, sinasantabi na natin. Ay, hindi naman siguro ganyan. Sa ganito na lang, parehas lang naman yan. Minsan yun yung mga nagiging balakid natin sa pakikinig at pagsasampalataya sa salita ng Diyos. Ngayon, magandang pagbigyan pansin natin na oo, ito yung balakid minsan sa pakikinig. At magandang tignan at aminin, meron ba akong ganitong balakid sa aking pakikinig sa salita ng Diyos? Na hindi ako buong puso na makasunod sa salita ng Diyos dahil may balakid ako sa pakikinig sa Kanyang salita na inaantay ko lang yung gusto kong marinig.
Inaantay ko lang yung gusto kong paniwalaan. Hindi ko pinaniniwalaan ang buo ng salita ng Diyos o yung buo na yung pagpapahayag ni Jesus. Yung gusto ko lang pakinggan, yung gusto ko lang sundan. Kaya maganda rin no, na ang ating ebanghelyo medyo ay konting topic din sa atin. Tulad doon ni Nicodemo no, sa kanyang pakikipag-usap kay Jesus. Ito po yung konteksto ng ebanghelyo natin. Si Nicodemo, isang Pariseo, ay nakikipag-usap kay Jesus at meron silang nightly sessions kay Jesus. Pero dumating din siya sa punto ng pagsasalita na hindi agad siya naniwala. Kaya si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya, hindi ba nag-aaral ka ng salita? Hindi ba sana alam mo rin to? Kung alam mo to, edi sana sumampalataya ka na. Etong ganitong palakid din ni Nicodemo, ang medyo kailangan tapikin ni Jesus para buong puso siyang maniwala at manalig sa ipinapahayag sa kanya ni Jesus. Maganda ho sa atin, no? Tignan din sarili natin, ano yung balakid natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ano yung mga balakid natin na buong puso na makasunod kay Jesus? Ang Panginoong muling nabuhay ay inaanyayahan tayo na sumunod sa Kanya. Maging saksi ng Kanyang mabuting balita sa lahat. Tulad ng ating narinig sa ating unang pagbasa. Pero ano yung mga balakid natin para tayo ay maging tagapagpahayag at maging saksi ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin? What are these obstacles? And we can work out to remove those obstacles in our lives so that wholeheartedly we can follow the Lord. Ano yung mga balakid na to? Ano yung mga tilay patong katitisuran natin sa daan? Pwede nating tanggalin, pwede nating linisin para ang paglalakbay natin kasama ang Diyos sa kanya ating pagsisikap na makinig sa kanyang salita at yung salita ay ang humubog sa ating buhay ay maging maayos, katanggap-tanggap ang salita ng Diyos sa buhay natin dahil hinahanda natin ang buhay natin at ang puso natin para tanggapin ang kanyang salita. Amen.